Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babayan. No? Ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula dito sa channel ni Philippines Trending News. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Philippines Trending News, nandyan sa baba ang full video link. I-click nyo lang po at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. Right? At sabi nga po niya dito sa kanyang balita, nagpanik ang China nagtatago na sa West Philippine Sea, pinalibutan ng US, Australia, Japan at Pilipinas. Alamin natin to at pag-uusapan mga kababayan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, pawang mariing kinundi na netong mga defense leaders ng Pilipinas, Japan, Australia at maging ng Estados Unidos ang mga illegal na aksyon at paggamit nga ng China sa mga Coast Guard at maritime militias nito sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod dyan ng isinagawang Defense Ministers Meeting ni na Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense Richard Marles, Japanese Minister of Defense Kihara Minuro, Philippine Secretary of National Defense Gilberto Tidoro Jr. at United States Secretary of Defense Lloyd Austin III nitong Mayo 2 sa Hawaii. Sa naturang pagpupulong ay pare-parehong nagpahayag ng seryosong pagkabahala ang naturang mga minister at secretary hinggil yan sa kasalukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region kung saan mariin itong tinututulan ang mapanganib na paggamit ng China sa kanilang mga Coast Guard at maritime militia vessel sa lugar, partikular na sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, ang mga pahayag na ito ay kasunod ng kamakailan lang na panibagong pag-atake ng mga barko ng China laban yan sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng High Seas Freedom of Navigation sa bahagi ng Panatag Shoal. Dahil dito ay muling binigyan diin ng naturang mga defense officials ang kahalagahan ng pagtataguyod sa freedom of navigation at pagrespeto sa international law, alinsunod pa rin yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaugnay nito ay nananawagan din ng apat na bansa sa China na sumunod sa final at legally binding 2016 South China Sea Arbitral Tribunal, kasabay ng paghimok dito na resolbahin na ang naturang issue sa pamamagitan niyan ng pagtutulungan at pagsuporta sa isa't isa. Samantala, kalinsabay dito ay pawang binigyan din naman ng defense leader ng apat na bansa ang commitment nito na mas pagtibayin pa ang kanilang kooperasyon sa suportahan nga ang regional security at stability, kasunod na rin ang ikinasang maritime cooperative activity ng mga ito sa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong Abril 7 ng kasalukuyang taon. Bukod dito ay tinalakay din sa naganap na pagpupulong ang iba't ibang mga oportunidad para yan sa mas advanced na defense cooperation, kabilang na ang pagpapatuloy ng maritime cooperation sa West Philippine Sea, gayon din ang mas pagpapaigting pa sa procedures ng mga ito para yan sa malawak na koordinasyon at information sharing arrangement at maging sa mas matibay na capacity building. Alam nyo, eto mga babae, makikita natin ito, na hindi lang po itong apat na bansa, ang nababahala sa mga agresibong hakbang o ginagawa ng China diyan po sa West Philippine Sea, Hindi lang po yung Pilipinas, Japan, Australia at US, Buong mundo po, nababahala at talaga namang kinukundina nila itong mga illegal na ginagawa ng China, diyan po sa West Philippine Sea, yung China Coast Guard, yung kanilang maritime militia vessel, at makikita rin natin yung PLA Navy, 'di ba? So may mga illegal po sila na ginagawa. Yung kinukundi na po 'yan, hindi lang nitong apat na bansa na 'to, maging ng buong mundo. At igalang nga daw po, yung decision ng UNCLOS. Pero yun po, yung makikita natin mga kababayan na hindi nirerespeto ng China 'yon. 'Di ba? Ang kanilang pinagdidiinan is yung kanilang karapatan daw, na napapasok sa kanilang 10-dash line na hindi naman kinikilala ng buong mundo. Okay? Samantala, sa mga kugnay pang usapin dyan sa may West Philippine Sea, ang opisyal naman ng Philippine Coast Guard dumipensa sa naging pahayag ng senador na water cannon versus water cannon bilang pagdepensa daw sa mga lumalabag sa ating batas at sa soberanya. Dumipensa si Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, sa naging mungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat standard equipment na raw ang kanyo ng tubig sa lahat ng barko ng Coast Guard dahil silang tagataboy ng mga intruder. Kasunod ito ng muling pag-water cannon ng mga barko ng China sa resupply vessels ng Pilipinas na nagtangkang pumasok sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Git ni Tariela, standard naman daw na mayroong firefighting na water cannon equipment na mga sasakyang pandagat ng ahensya dahil ito
ay pangresponde ng PCG sakaling magkaroon ng sunog sa barko. Ngunit kung ang intensyon anya ni Pimentel na makikipagsabayan ng Pilipinas sa pagbomba ng tubig sa mga sasakyang pandagat ng China, ano na lamang daw ang magiging kaibahan natin sa kanila? Malinaw anya ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat tayong magalit sa mga pambubuli ng China at marapat lamang na makipagdialogo sa kanila ng profesional. As to the intention of the good senator na tayo mismo, makikipag-water cannon tayo, I responded to this question of the other media personalities before. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, the guidance of the President is very clear. We should not be provoked of all those bullying activities of China. We're still going to deal with them professionally. A deviant Coast Guard organization such as China Coast Guard that endangers the lives of people on board, no? Na gumagamit ng water cannon para manakit, hindi para magligtas ng tao. Ano na lang ang difference natin sa kanila? Una rito, sinabi ni Pimentel na dapat may kakayahan ng Philippine Coast Guard na bombayin ng tubig ang mga barko ng China at iba pang dayuhang barko na sa tingin nila ay nangihimasok sa ating exclusive economic zone at lumalabag sa ating mga batas. Kung wala pa nitong mga barko ng Philippine Coast Guard, tanong ni Pimentel kung bakit hindi pa ito naisip samantalang dekada na itong standard sa Coast Guard vessels. Gayunpaman, nanindigan si Tariela na hindi dapat tayo magalit at makipagsabayin sa mga taktika at provocative action ng China base na rin sa guidance ng Pangulo na makipag-deal sa kanila ng profesional. Okay, so eto mga babayan, no? Makikita natin yung decision dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos regarding sa water cannon, no? Water cannon versus water cannon, no? Well, sa tingin ko okay din naman 'yon, mga kababayan, no? Kasi ayaw ng Pangulong Bongbong Marcos na bumaba doon sa level po na ginagawa ng China. Okay? So, makikita natin sa buong mundo kinukundina yung ginagawa na to ng China, yung pang-water cannon po sa mga barko ng Pilipinas. Okay, so kung gagawin natin yun, wala tayong pinagkaiba sa China. Okay, pero para sa akin, no, pwede naman natin gamitin yung bilang pang-depensa lang, no, dito nga po sa mga ginagawa na to ng China. Okay, pero kung dadaanin natin, no, sa isang usapin, no, ito sinasabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo dapat sumabay doon sa ginagawa ng China. Okay, so may sarili tayong strategy. At yung strategy na yon, mga kababayan, ay nagiging epektibo. No, ano nga ba yung strategy na yon? Daanin sa professional na pamamaraan, no? Mag-submit tayo ng ating mga reklamo, 'di ba? Sa international tribunal. Okay, so yun yung nangyayari, mga kababayan, na kung saan talaga namang pinapakita ng ating gobyerno ngayon na nire-respeto natin yung international law. At doon tayo nakakakuha ng suporta, no, sa iba't ibang bansa. Kaya mas maraming mga bansa ngayon na tumutulong sa atin, no? At maraming mga bansa ngayon na nagpapakita, no, ng suporta sa Pilipinas sa kanilang ginagawa nating paglaban, no, dito sa China. Hindi sa maras na pamamaraan. Okay? So doon tayo sa mapayapang pamamaraan, which is taliwas doon sa ginagawa ng China. Okay? So gusto nilang makipag-usap, nakipag-usap tayo, pero anong ginagawa ng China? Diba? At tapos mag-usap, ito na naman, balik na naman tayo sa pangaharas, no? Pambobomba ng water cannon. So nagsawa na yung gobyerno natin sa ganong ginagawa ng China. Diba? So mag-usap tayo. Sabi ng ating gobyerno nga, no, mag-usap tayo pero ipakita nyo muna sincere kayo. No, alisin niyo yung mga barko ninyo dyan sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Tsaka tayo mag-usap. No, which is ayaw gawin ng China. Diba? So anong klase? No, anong klaseng pag-uusap ang gustong gawin ng China? No, ngayon ang ini-insist nila is yung dating pag-uusap. No, yun yung ini-insist nila. Iba na yun eh. Iba na yung usapin na yun eh. Diba? Pakita nila na permado yan. No, ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Ipakita ng China 'yan. Yun yung ginagawa nilang propaganda ngayon. Yun yung ginagawa nilang pantapat sa Pilipinas ngayon, no? At dahil po 'yan dito sa mga pro-China na 'to. No, nakakuha sila ng kanilang pwedeng gawing strategy na pwede nilang ipangbangga, no, sa Pilipinas. 'Di ba? Yan pong gentleman's agreement na 'yan. Oh, hanggang ngayon asan yung dokumento? Sinasabi lang nila, no, na merong usapan at ginugulo lang nila yung isipan ng mga tao para mahati po yung opinion ng mga Pilipino. Okay? So yun yung strategy at propaganda na ginagawa ng China. Fake news ng China, pang-iinsulto sa Pilipinas, sabi ng PH Defense Chief. October yan, 2023. Take note mga kotsero ha.
ang sinabi ng China, ang patunay daw na merong agreement, mamaya ka na merong agreement between the Marcos administration at saka sa China is yung meeting nung July 5, 2023 with Sec Gibo Chodoro. Which happened. Nangyari talaga siya. But, mga kotsero, take note. After 1 month, binira na ni Sec Gibo ang China. Ipokrito daw. At sinungaling. Tapos, a month later, sabi, puro kayo fake news. Sabi sa China. Ayon kay Chodoro, nais kasing palabasin ng China na tuta ng Amerika ang Pilipinas. Nakakadismaya ayon pa kay Chodoro dahil nais ng China na palabasin na walang sariling pag-iisip ang mga Pilipino at hindi kayang manindigan sa sariling mga paa. Kaya nagalit si Secretary Gibo. Imagine kung si Sara ang DND Secretary. Pag may ganitong away, baka purihin pa niya si China. Sorry po, Master. Sorry po. Baka magagaling si Sara. Sorry, Master. Sorry po, Master. Hindi na po mauulit. Hindi na po kaharang ang aming barko. Imagine. Paano pa natin mapapatunayan na baka yung new model na sinasabi nila is only sa larangan ng communication? Kasi mga kotsero, yun yung inasikaso ni PBBM nung unang-una niyang state visit sa China. China, Philippines seeks better communication and management of conflicts in the South China Sea. January 18, 2024. Pag-uusap, no? Ito yung, sorry. Ito pala yung sinasabi ni Secretary Gibo na, saan na yun? Ito, Annual Defense and Security Talks na i-host ng China. Ito na yun. Ito yun, January 18, 2024. Ito na yun, ADST. China Assistant Foreign Ministry Minister Nong Rong and Philippine Foreign Ministry Undersecretary Teresa Lazaro held a frank and in-depth exchange of views on the situation while co-chairing the 8th meeting of the China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea in Shanghai, according to statements released by Chinese and Philippine foreign ministers. Ayan. So, yun. So, puro communication, mga kotsero. Puro usap. Usap tayo, usap-usap. Yun yung sinasabi nilang new model. Most probably. So, yun ang sinasabi nilang new model. So, it's not, hindi ito yung katulad ng pinasok ni Digong na isuko natin ng soberenya. No. No way. No way. Ganun yun. Tsaka di ba nung pumunta si PBBM sa China, ano yung una nilang pinag-usapan ni Xi Jinping? High-level communications, di ba? Direct communication lines. Yun pa nga ang pinangako ng China eh. Nangyari ba? Wala. Di nangyari yun. Yung communication lines na yun, naging party line. Naalala ninyo na nagkaroon po ng harassment after nung pagme-meeting na yan at tumatawag po tayo sa China, yung DND, doon sa direct line na sinasabi nila, wala daw po sumasagot. Di ba? Wala nangyari eh. Walang kwentang communication line. Ganun. Puro panloloko Kaya lang. magalit na galit din si Secretary Gibo. Sinasabi niya sinungaling, sinasabi niya ganun. Andito pa yung mga ibang post. Kung gusto niya, basahin niyo na lang yung mga ibang andito naman lahat ang statement nila sa Facebook page ng DND. Balikan niyo na lang dito kung naglabas sila ng agreement. Kasi wala talaga. Kinalkal ko na yan kanina eh. Wala talaga. Ang problema mga kotsero, kahapon pala, nasa Hawaii si Secretary Gibo. Kausap ang Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense na si Richard Marles, Japanese Prime Minister of Defense Kihara Minoru, si Secretary Gibo Chodoro at US Secretary of Defense Lloyd Austin III. Usap sila no isang araw, May 2, sa Hawaii. This marked the second ever meeting of the defense leaders of these four nations, highlighting significant collaboration to advance a shared vision for a free,
open, secure, and prosperous Indo-Pacific. So, mukhang tumitibay ang alyansa ng Amerika, Japan, and Australia kasama ng Pilipinas. It's happening already. You cannot stop this. China cannot stop this. Kahit anong gawin nila, hindi titigil to. Wala silang magagawa dito. The ministers and secretaries expressed serious concern about the situation in the East and South China Seas. They strongly objected to the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. They reiterated serious concern over the PRC's repeated obstruction of Philippine vessels, exercise of high seas freedom of navigation, and disruption of supply lines to Second Thomas Shoal, which constitute dangerous and destabilizing conduct. Sabi nila, they call upon the PRC to abide by the final and legally binding 2016 South China Sea arbitral ruling and resolve to work together to support states exercising their rights and freedoms in the South China Sea. Kaya nga nung balita kanina, isa sa mga issue na ngayon sa West Philippine Sea. In addition dun sa sa nagaganap na atake diyan sa Ayungin Shoal. Meron na raw bagong gera na nagaganap. And they call it a propaganda war. Propaganda war, mga kotsero. Diyan magaling Kaya ang sila China. mag-away dyan. Para sa buhay nila. Kasunod na mga paulit-ulit na panghaharang at panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, dapat daw na ihayag ang pagiging illegal ng 9-dash line na sinasabing basehan ng China sa pag-angkin sa karagatang sakop ng Pilipinas ayon sa DFA. Nakatutok si June Veneracion. Hindi lang sa karagatan nangyayari ang labanan para protektahan ng Pilipinas ang soberanya nito laban sa China. Matindi rin ang propaganda war. Sa speech na binasa ng isa niyang Assistant Secretary, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na maraming hamon ang kinakaharap ng Pilipinas. Isa riyan ang disinformation campaign para guluhin ang isyu ng West Philippine Sea. Correct. Nakaangkla raw ang posisyon ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. We must expose the illegality of the 9-dash line that is being used as the basis for threatening the livelihoods of our fishermen. We Totoo should not yun, allow diba? ourselves to be painted as the aggressors or the violators. Malinaw daw kung sino ang lumalabag sa international law sa West Philippine Sea. We categorically reject the excessive claims and aggressive actions by the People's Republic of China in the WPS, where they stand in stark opposition to the rule of law and the very principles that ensure peace and stability in our region. China is just violating the international law, and they are blatant offenders of the United Nations Convention of the Law of the Sea. All of their actions that they're doing there are just basically unlawful actions. Sa Honolulu, Hawaii, nagpulong sa pangalawang pagkakataon ng mga defense chief ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Good afternoon, everyone. Sa isang joint statement, mariin nilang kinundina ang anilay mapanganib na paggamit ng China sa mga Coast Guard nito at militia vessels. Nagpahayag ng pagkabahala ang apat na opisyal sa sitwasyon sa South China Sea at patuloy na pagharang ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Mananatili raw ang commitment ng apat na leader na magtulungan para sa peace and stability sa Indo-Pacific region. We must be ready to answer the PRC's increasingly intrusive and expansionist claims in the Indo-Pacific region. Yun. The thing here is, this will get worse before it gets better. And ngayon, mga kotsero, ang labanan dito sa gitna dito sa West Philippine Sea, sa gitna ng Philippines at China, is not just now limited to the high seas. It's also now, it includes media and the internet. At nakwento ko na sa inyo in the past, no, si China, mahilig siya sa ganyan. Mahilig siya sa ganyan, mga kotsero. Mahilig sila. Di ba tinanggalan nga sila ng 4,000 na Facebook accounts na link sa isang China troll something, troll farm. Pero yung troll farm nila, mga kotsero, naka-base sa Cambodia. Kaya ngayon, si Secretary Gibo, di ba, matagal na rin naman yan sinasabi to. Huwag tayong papabudol doon sa yung kayong propaganda ng China tungkol sa BRP Sierra Madre. Let us not fall into the trap set by Chinese propaganda of refocusing the debate on so-called promise
while deflecting attention away from China's government, thereby freeing and allowing them to continue with their illegal activities in our EEZ. So, ibig sabihin mga kotsero, dinadaan lang kasi ng China sa distraction. Dinidistract tayo. Paano tayo dinidistract? Pinag-aaway tayong lahat. Tama, Diba? tama. Sun Tzu. Yan po yung nakikita nating strategy na ginagawa ng China ngayon. No? Hinahati-hati nila, no? Hinahati nila yung opinion ng mga Pilipino, no? Tungkol po dyan sa West Philippine Sea. No? At nilalayo nila yung attention natin, no? Doon sa totoong issue. Okay, so yun yung ginagawa nilang strategy dito, mga kababayan. Kayo, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.